Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Kakay. Taga Mindanao. Isang lugar namin sa pinakamaliit lang na probinsya ng Mindanao. At ang kwentong ibabahagi ko ay ang tunay na karanasan ng aking mama at ng mga pinsan niya noong mga dekada 90. Nangyari ito sa maliit na purok na tinatawag nilang Gadong. Siyam na magkakapatid sila Mama Josie. Siyang bunso at ang ikaapat niyang nakakatandang kapatid na si Mami Helen may asawa na. Ang asawa nito ay isa sa kagawad ng kanilang barangay. Kung kaya't pag may mga bali-balita galing sa barangay ay madali talaga nilang malalaman. Isang araw, nagpunta ang kanilang barangay captain dito sa Gadong at kinausap ang asawa ni Mami Helen na tawagin na lamang nating Daddy Timmy. Sinabi niya na, sabihin mo sa lahat ng taga-Gadong na huwag pagbubuksan ng kanilang mga pinto pag may maririnig sila mga katok. Dahil sa kabilang barangay, may buong pamilya ng pinatay na mga hindi kilalang tao. Kung kaya't hanggat maaari sa hindi palulubog ang araw, dapat nakasarado ng lahat ng pinto at walang ni isang magpalaboy-laboy lalo na yung mga bata ha. Nang araw na yon, ay agad pinatawag ni Daddy Timmy lahat ng mga kapitbahay nila at sinabihan. Simula sa araw na ito, wala nang gagala pagpatak ng 5:00 ng hapon. Maaga kayo maghapunan, ilak ng maayos sa mga pintuan, at siguraduhin na ang mga bata ay wala na sa labas. May mga taong hindi natin kilala at delikado sila. Pag may kakatok sa pintuan at hindi natin kabisado ang tinig, huwag na lang pagbuksan. Kilala naman natin lahat ng mga tinig ng lahat ng tao dito, di ba? Ang pamilya nga po pala namin ay talagang lumaki na may takot sa Panginoon. Kung kaya't sila mama pati na rin ang mga pinsan nila ay talagang nakagawian na mag-devotional bago matulog. Isang gabi, tapos na silang lahat maghapunan. Nakasanayan ng pamilya namin na kahit may kanya-kanya na silang pamilya, sabay-sabay pa rin maghapunan sa bahay nila Daddy Timmy. Nang tapos na ang lahat, lumabas si Mama ng bahay nila Daddy Timmy dahil uuwi ito sa sarili naming bahay. Nalimutan niya magsindi ng tingkaro o mga sinaunang ilaw nun. Wala pa kasing kuryente ng mga panahon na ito. So yung parang may gas lang tas sindihan. Hindi ko po alam sa Tagalog ang pangalan basta yun yung ginagawa nilang ilaw. At doon din daw matutulog ang pamangkin ni Mama dahil wala siyang kasama. Dahil wala si Papa ng mga panahon na yon. Nagtatrabaho ito sa syudad at kung minsan lamang kung umuwi. Si Kuya pa lamang ang anak ni Mama dito. 4 na taong gulang pa lamang din si Kuya. Kaya nasiyahan din si Mama nang sinabi ng pamangkin niya na doon sila matutulog sa bahay namin. Malapit lang ang mismong bahay namin pero madadaanan mo ang simbahan. At sa tapat nito ay may mga malalaking puno nun. Paglabas ni Mama, sobrang dilim daw ng paligid at wala ni isang ingay ang maririnig mo. Ang ilaw lamang naggaling sa buwan ang naging ilaw niya habang naglalakad. At nang nasa may simbahan na siya medyo, ay natatabunan ng mga dahon ng kahoy ang buwan. Kaya't purong dilim na lamang ang nakikita niya. Magpaganon pa man ay naaaninag niya pa rin umano ang daan nun. Nagpatuloy lamang ito sa paglalakad at natatanaw niya ang balkonahe ng bahay namin. Sobrang dilim daw talaga ng balkonahe. Dahil doon ay kinilabutan daw talaga siya. Kaya tumigil siya sa paglalakad dahil may narinig din daw talaga siyang boses na parang bumulong na nagsasabi ng pagbantay, kay dumugon ka. Na kung sa Tagalog pa ay mag-ingat ka dahil aatakihin ka. Dito ay hindi na napigilan ni Mama at nagsalita na siyang mag-isa. Ug dumugon ko nimo tas dautan ka nga tao. Wala gyud ko kaya nimo, pero ug dautan ka nga espiritu. Soklan gyud ti ka pinaagi sa gahom sa Ginoo. Kung aatakihin mo ako, tas masama kang tao, hindi ako makakalaban sa iyo. Pero kung masama kang espiritu, makakalaban ako sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Matapos niyang sabihin yun ay nawala umano ang pagtayo ng balahibo niya at naisipang sa likod ng bahay na lamang dumaan at hindi na sa may balkonahe ng bahay.
Kinapa ni Mama ang siraan ng pintuan ng kusina namin. At nang nabuksan niya na ito ay kinuha na niyang ilawan at nagkaroon na ng liwanag ang bahay. Dinala niya itong ilawan sa mga balkonahe at doon niya nalang iiwan. Dahil kukunin niya pa sa kabilang bahay ang kuya ko. Nasa balkonahe na umano si Mama nang biglang sumigaw ang pamangkin nito ng, "Tiya, huwag mo na balikan si DJ dahil dinala na namin." Natuwa naman si Mama at nagpasalamat na hindi na niya kailangan pang bumalik doon. Pumasok na silang lahat at sinarado ang mga pintuan at matutulog na. Sa kabilang payag naman ng maliit na bahay kung tawagin sa amin ay naroroon ang dalawang pinsan ni Mama. Sina Uncle Tato at Tio Toto. Doon sila natutulog ng gabi na yon. Bali sobrang lapit lang talaga ng kanilang mga bahay, kung kaya maririnig mo talaga kung may sisigaw o ano. Mahimbing nang natutulog ang lahat pero si Mama ay medyo naalimpungatan siya sa hindi malamang na dahilan. Nang walang ano-ano ay may narinig siyang parang taong sinasakal na parang kinikit nila numano ng leeg nun. Sobrang nakakakilabot daw talagang tunog na naisip niya na baka daw may napasok na daw na bahay yung mga kumakatok na mga masasamang tao. Napatalokbong na lamang daw si Mama at niyakap ang kuya ko na mahimbing nang natutulog. Nagdadasal siya nang biglang nakarinig siya ng sigaw ni Uncle Tata ng, "Tulong! Tulong! Merong wakwak!" Doon na naalarma ang lahat ng kapitbahay. Ang mga kalalakihan ay nagdala ng kanilang mga itak at mga ilawan dahil susugurin na nila ng pagkita nila. Wala na silang naabutan kundi si Uncle Tata ko na lang na wala ng lakas dahil naubos niya na sa pakikipaglaban sa wakwak nun. Sabi ni Angel, pagkatapos nilang kumain sa bahay nila Daddy Timmy, ay pumunta na sila sa kanilang tulugan. Nagkwentuhan pa daw sila ni Tio Toto at kalaunan nila karamdam na sila ng antok. Bali ang pwesto daw nila ay nasa may bandang pinto si Tio Toto. Si Uncle Tata naman ay nasa gilid niya. Bali ang maliit na payag na ito ang kasya lang daw talaga ay silang dalawa. Kung kaya't malalaman mo talaga pag wala ka ng katabi. Natulog na daw sila ng mahimbing nang biglang humawak sa dalawang binti ni Uncle Tata. Na sobrang lamig daw ng kamay. Parang nagmamantika sa sobrang dulas nito. Kaya nagising siya. Nang dumilat siya ay nakita niyang sarili niya na nasa may lupa na pala. May humahatak sa kanya noon. Nagpupumiglas na si Uncle at nilalabanan niya talaga ang kung anong nilalang na ito. Sobrang dami niya umanong kalmot dahil sinusuntok niya yon. Nakalmot na rin ang leeg niya dahil sinasakal siya nito. Bago siya mawalan ng lakas ay nakuha niya pang sumigaw ng tulong. Yun ay mga narinig ng lahat nun. Sabi pa ni Uncle na wala daw talagang lakas niya dahil sa sobrang baho umano ng nilalang. Halos makusuka daw siya sa sobrang baho na hindi niya mabatid kung anong klaseng amoy. Tinulungan naman agad si Uncle ng mga kapitbahay at dinala sa bahay nila Daddy Timmy para gamutin at para sabihin ang nangyari. Walang malay si Tio Toto sa nangyari kaya nang namalayan niya na wala na siyang katabi, sumigaw na ito. Natawa daw sila Mama dahil akala na naman nila ay nagbalik na naman daw pero wala pala. Sadyang nagtaka lang si Tio dahil wala na siyang katabi. At doon nakita nila na kaya pala walang malay si Tio dahil hindi sa mismong pintuan pinalabas si Uncle Tata, kundi sa isang maliit lang kuno na siwang doon. Doon siya pinalabas noon. Naging pala isipan sa lahat kung paano siya nagkasya doon dahil malaking tao po si Uncle at kahit mga bata ay mahihirapang idaan doon. Naging usapan yun sa buong purok nila at nagkasundo sila na ang mga kalalakihan ay magroronda kada gabi para mapanatili ang kaligtasan ng lahat. Makalipas ang isang buwan ay ganun pa rin ang kanilang ginagawa. Lahat ng mga kababaihan at mga bata hindi na pinapalabas pagsapit ng hapon. Isang gabi, sa may sala ng bahay nila Daddy Timmy, doon natulog sila Mama, kasama ang ibang kababaihan na mga kapitbahay nila, pati na rin ang mga pamangkin ni Mama. Nakahiga na sila pero hindi pa rin sila natutulog at nagkikwentuhan pa daw sila nang biglang tumabi sa kanya ang pamangkin niya at bumulong kay Mama ng, "Tiya,
Alam mo bang may nabapabalitang bagong sali na aswang? Napatanong naman si Mama kung sino. Gawa nang wala naman siya umanong nabalitaan noon. Sabi naman umano ng pamangkin niya ay marahil alam niya umano yung matandang nagkasakit ng 1 buwan at 1 buwan din na hindi lumabas ng bahay noon. Siya umano yon. Napaisip si Mama dahil meron daw talagang isang matandang babae na hindi nila nakikita ng 1 buwan. At siya lang din umano sa lahat ng kapitbahay nila ang hindi pumupunta pag may pagpupulong sa bahay nila Daddy. Kaya hinala talaga na siya daw ang aswang noon. Tumango si Mama sa pamangkin niya sabay bulong ng, "Ay, si Felicia?" Pagkasabi daw ni Mama ng pangalan na yon, bigla na lamang daw silang hinila ng antok na kahit anong laban nila na magising, pumipikit na daw ang kanilang mga mata. Sa kabila naman dako sa may kwarto na katabi lang din ng sala na tinutulugan nila Mama, naroroon ang lalaking anak ni Daddy Timmy, si Arnel. Natulog daw ito at nalimutan niyang isarado ang pinto ng kwarto niya. Sa katabing kwarto naman ay naroroon ang iba pang kapatid ni Mama na may mga sanggol. Kung kaya't doon na pinatulog sa kwarto dahil baka mapano pa kung sa sala. Medyo malayo sa sala ang kwarto na ito kaya kung meron mang mga ingay sa may sala ay hindi masyadong maririnig sa ikalawang kwarto. Pasado 11:00, may narinig umano ang kapatid ni Mama sa ikalawang kwarto na parang pintuan na binuksan. Yung kadalasang maririnig mo pag may pumapasok o may nagbukas ng pintuan nun. Walang ano-ano ay biglang sumigaw si Arnel. "Tulong, may humila sa pako!" Doon na nagkamali ang lahat na nasa sala. Nagtaka sila na nakabukas na pala ang main door na hindi nila napapansin. Natakot silang lahat at nagdesisyon ng hindi na lang matulog. Ang mga kalalakihan ay nag-ikot sa buong purok. Hinahanap ang posibleng masamang tao o kung tao ba talaga yon. Pumunta daw agad si Daddy sa may sala nila at sinabihan niya sila Mama na maging mapagmatiyag. Matapos niyang sabihin yon, pumunta siya sa bintana sa may sala lang din banda. Binaba niya ang kanyang maliit na baril sa maliit na mesa sa gilid niya at tahimik niyang pinagmasdan ang madilim na paligid. Sobrang lamig umano ng hangin nang biglang may nakita siyang hulma ng tao na nakaupo at nakatingin umano ng diretsyo sa kanya. Itim lamang umano ang kanyang nakikita pero alam niya na hulma ito ng tao. Nagtitigan lang sila pero ang kamay niya ang ginagapang niya sa lamesa kung saan naroroon ang baril niya. Dahil talagang babaril niya ang kung sino man yon. Kaya lang hindi niya makapang baril niya kung kahit binaling niya ang kanyang mata sa mesa. Kinuha ang baril. Pero pagbalik niya ng tingin sa may labas ng bintana, wala na dito yung tao na yon. At nawala na umano ang malamig na hangin. Ang gadong po ay isang salita sa amin na marong na ibig sabihin ay nagbabantay ng mga patay. Pero dahil pinagawan talaga dito ng simbahan ay tinawag na nila ang kalaunan na gadong. Marami pa po akong kwento na gusto kong ibahagi sa inyo pero ito na muna ang una. Excited na rin po sila Mama na marinig na mabasa nyo ang karanasang ito. Ako po si Saring, 23 anyos. Kasalukuyang nakatira dito sa probinsya ng Negros Oriental. Isa ako sa mga bago ninyong tagapakinig. Matatakotin talaga ako. Pero na mahilig po ako sa mga horror stories. Lalo na sa mga kwentong hango sa tunay na buhay. Working student ako, Sir Seth. At nagsisilbing pampatulog at pantanggal stress sa akin ang pakikinig ng inyong mga kwento. Kaya naman naisipan kong ibahagi ang isang hindi ko malilimutang karanasan na galing sa aking yumaong lola Yaying. Isang kwentong paulit-ulit niyang kinikwento sa amin. Pamagatan natin ang kwentong ito na Misteryong Bisita. Sa dapit hapon. Si Lola Yaying at Lolo Seferino, mga magulang ng aking ina,
ay maagang nagsama at nagkaroon ng 8 anak. Pero sa kwentong ito, hindi pa ipinapanganak ang aking ina at ang kanilang bunsong kapatid. Noon ay nakatira sila sa Barangay Magatas, dito sa Negros Oriental. Ang kanilang tahanan ay isang maliit na kubo. Sapat lamang para sa kanilang pamilya. Nasa labas ng kubo ang kusina at pagkainan. Dahil sa kahirapan ay hindi sila nakakapagpatayo ng bakod noon. Sa halip ay nagtanim na lamang sila ng mga punong saging sa paligid ng maliit nilang kubong ito. Sa dami ng saging na itinanim nila sa paligid ay halos matabunan ng kanilang bahay. Simple lamang ang kanilang pamumuhay. Si Lola ay isang butihing may bahay at tindera ng sari-saring gulay. Habang si Lolo Seferino naman, isang masipag na magsasaka, karpentero at may alagang hayop. Noong mga panahong yun ay 6 pa lamang ang kanilang mga anak. May edad mula 10 taon pababa. Nakasanayan ng pamilya na maagang magising at maagang matulog dahil wala pang telebisyon o cellphone noong mga panahong yon. Isang dapit hapon, habang naghahanda si Lola ng hapunan, tinawag niya ang mga bata para kumain. Mag-aalas 6 na noon. Isa lamang nagaserang nagsilbing ilaw sa kanilang hapag. At sa dilim ng paligid, lalong nangingibabaw ang mahihinang kaluskos ng mga dahon ng saging nakapaligid sa kanilang kubo. Habang abala si Lola sa pagpapakain ng bunsong 2 taong gulang noon, bigla siyang may nahagip mula sa gilid ng kanyang mga mata. Mabagal niyang nilingon ang direksyong yon. At doon niya nakita ang isang babaeng nakaputing bestida. Tahimik itong nakatayo, nakamasid at halos hindi gumagalaw. Ang malamlam na apoy ng gasera ay bahagyang tumatama sa mukha nito. Isang maganda at maamong mukha, pero sa kakaibang paraan ay nakakapangilabot. Titig na titig ito sa kanyang mga anak. Humigpit ang hawak ni Lola sa kutsara. Pinilit niyang pakalmahin ang tinig at malumanay na nagtanong. "Kinsa kaday, nagunsa man ka diya?" "Sino ka, miss? Anong ginagawa mo dyan?" Ngumiti umano ang babae. Mabagal, malamig. At ang sagot nito, "Tinitingnan ko lang kayo. Ang lusog ng mga anak niyo. Nakakatuwang pagmasdan." Mula sa kanyang tinig itila ba may ibang ibig sabihin nito. Ang mga salita'y dapat nakapagbibigay ginhawa noon. Pero kay Lola, ang bawat bigkas ay parang banta umano. Ramdam niya ang panlalamig ng kanyang batok at ang pagtindig ng kanyang balahibo. Nagpatuloy ang babae sa pagtitig. Hindi ito lumapit pero hindi din umaalis. Ang mga mata nito parang nakabaon sa mga bata. Sa kabila ng matinding kaba, tinapangan ni Lola ang sarili. Pinapasok niya agad ang mga bata matapos silang kumain. Iniutos na isara ang lahat ng pintuan at bintana. Siya naman ay muling lumapit sa babae at nagtanong kung taga saan ito. Sagot naman ng babaeng yon, taga malayo daw siya. Malayong baryo. Wala itong binanggit na pangalan. Nag-angat ng boses si Lola at tinawag ang kapitan ng baryo. Ang tanging kapitbahay na medyo malapit. Sa lakas ng kanyang pagtawag, agad na dumating ang kapitan at isang tanod doon. Tinanong nila ang babae kung sino siya at kung taga saan pero paulit-ulit lamang itong nagsasabi na taga malayo siya noon. Nagalok ang kapitan at tanod na ihatid siya pa uwi. 8:00 na ng gabi at kakaibang kanyang presensya. Pero bigla itong umiling, sumimangot at malamig na nagsabi na hindi na kailangan pa. Habang patuloy sa pag-uusap, napansin ng tanod na unti-unti itong naglakad papunta sa likod ng bahay. Sinundan nila ito. Pero sa kanilang gulat, naglaho ito. Walang kahit anong bakas nun. Parang bula.
Paulit-ulit nilang nilibot ang paligid. Tiningnan ang bawat puno ng saging, bawat bakanting sulok ng bakuran. Pero wala. Kinilabutan si Lola, ang kapitan at ang tanod. Bago sila umalis ay mariin nilang pinayuhan si Lola na maglagay ng asin sa paligid ng bahay at magdasal. Dahil hindi nila tiyak kung anong klaseng nilalang ang kanilang nakakasalamuha. Kung ito ba'y aswang, engkanto, multo, o iba pang elemento na may masamang plano sa kanyang mga anak. Ultimong si Lola ay dama niya na hindi yun basta tao, na may balak talaga itong hindi maganda. At mabuti na lang at kaagad niyang napansin yon. Nais ko lang pong ipahagi ang kwentong ito. Karanasan ko po ito taong 2023 sa May Antique. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Otis. Nangyari po itong karanasan ko nang umuwi kami sa lugar ng mama ko para magbakasyon. Dahil nga sa tagal-tagal ng lockdown ay hindi kami nakauwi nun. Kaya noong naging okay na po ay napagpasya namin na umuwi dito. Kasama ko si Mama Rose, ang kapatid ko na si Sia. Yung tito ko na kapatid ni Mama na tawagin natin sa pangalang Ton. At ang asawa niyang si Ann. May anak po sila ng mga panahon na iyon. Nasa 1 taong gulang pa lamang. Habang nasa biyahe, sobrang saya namin dahil sa wakas ay makakauwi at makakapagbakasyon na rin kami. Kanya-kanyang kwento kami habang nasa van. Nag-van na lamang kami galing Katiklan. Pagdating namin ng Antique, naglakad pa po kami papasok sa bahay ni Lola. Pagdating sa bahay, agad nagkamustahan. Yakapan doon, yakapan dito. Ako naman ay nagmanos sa Lola ko sa bayakap sa tagal ng panahon na matagal kaming nagkita, Sir Seth. Siyempre naroroon din yung mga tita at tito ko na mga kapatid ni Mama. Kinuha ni Lola ang apo niyang napangalanan na lamang nating Jello. Malusog na bata at maputi. Sabi nga nila parang pinaglihi sa radish eh. Pagkatapos ng kamustahan ay agad namang nagluto si Lola ng pangtanghalian. Habang kami nasa labas ng bahay, nag-uusap tungkol sa pandemya. Habang nag-uusap sila Mama at iba niyang kapatid ay hawak-hawak ko naman ang pinsan ko na ito. Nang may dumaan na matandang babae. Tinitigan niya ako ng matagal na akala mo'y kinikilala niya ako ng mabuti. Hanggang sa unti-unti itong lumapit nun. Iho, dayo ka lang ba dito? Hindi po Lola. Taga dito po si Mama. Bali ngayon lang po kami nakauwi dahil sa pandemya. Ganon ba? Kaninong apo ka? Kay Lola Trining po. Kay Trining pala. Akala ko'y dayo lang. Maya-maya ay may biglang sumagot sa likuran namin. Si Lola Trining. Ikaw pala yan, Tia Ason. Apo ko yan si Otis, galing Romblon, nagbakasyon sila dito. Oo nga Trining, nasabi niya na rin sa akin. O siya'y aalis na ako at may pupuntahan pa ako. Nang pag-aalis ng matanda, tinapik niya ako sa balikat. Napatango na lamang ako sa matandang ito sabay yaya na rin sa akin ng lola ko para kumain na. Habang nasa pagkainan kami, medyo sumakit ang ulo ko. Nahihilo ako pati pagkain di ko malunok nun. Inisip ko na lamang na baka dala lang ng biyahe. Baka na rin sa pagod at ganun na lang ulit kami nagbiyahe ng mahaba-haba. Maya-maya ay tinanong ako ni Mama. Ayos lang daw ba ako? Bakit ako namumutla? Ayos lang ako Ma. Medyo nahihilo lang. Baka dahil dito sa biyahe natin. Sinabihan ako ni Mama na pagkatapos kumain ay magpahinga na muna. Huwag na munang gumala kung saan-saan nun. Tanging pagtango na lamang ang naisagot ko dahil nahihilo na talaga ako ng mga panahon na ito. Kumain na lamang ako. Sabay pasok sa kwarto. Gumising ako ng mga bandang 4:00 na. Medyo nahihilo pa ako ng konti pero kaya ko namang gumalaw at maglakad.
Paglabas ko ng kwarto ay naratnan ko sila sa labas ng bahay na nagkakape. Tinawag ako ni Mama para ibigay sa akin yung kape niya sabay tanong kung okay lang bang pakiramdam ko. Medyo nahihilo pa ma pero kaya ko naman po. Pupunta daw sila ng dagat. Mag-aabang ng isda kung meron. Parang masarap daw kasi mag-ihaw ng isda para sa hapunan. Tinanong ako ni Mama kung sasama ako. Umuo na lamang ako para hindi na humaba lalo ang usapan namin. Ganun nga ang nangyari. Pagkatapos naming magkape ay nag-ayos na kami lahat papuntang dagat para mag-abang ng isda nun. Parang buong barangay kami noon sa dami. Sumama kasi lahat ng mga tita-tito ko pati yung pinsan kong lalaki na tawagin natin sa pangalang Junjun. Habang naglalakad, kasama ko noon si Sia at si Junjun. Habang sila Mama naman ay nasa unahan namin, rinig pa namin yung tawanan nila. Kami naman ng pinsan ko ay nag-uusap na rin tungkol sa buhay-buhay namin. Nang biglang napunta yung usapan namin kay Lola Ason. Hindi ko alam na nung mga panahon na ito ay kilalang bantog na aswang si Lola Ason at hindi ko lang talaga alam ang tungkol sa kanya. May tinuro sa akin yung pinsan ko na si Junjun. Pagtingin ko, isang matandang babae na nakatalikod sa amin. Kinilala ko muna ng maayos pero bigla itong humarap. Si Lola Ason pala. Sabay ngisi nito sa akin na akala mo'y matagal na kaming magkakilala. Walang ano-ano. Nakaramdam na naman ako ng pagsakit ng ulo ko. Muli akong tinanong ng pinsan ko kung ayos lamang ba ako noon. Sabi ko oo. Doon na nagkwento sa akin ang pinsan ko. Alam mo ba si Lola Ason? Kilalang aswang yan dito sa barangay natin. Halos lahat ng nakakakilala dyan, iniiwasan. Pero syempre may iba ring lumalapit dahil hindi naman daw napapatunayan ng aswang yon. At hindi naman daw nila na ito nakita na kumakain ng kung anong hilaw na karne. Sa totoo lang insan, may kwento si Lola Trining tungkol dyan sa matandang yan. Napatingin ako sa pinsan ko at nagtanong kung anong kwento. Gawa ng gusto ko malaman. Nangakmang magsasalita na sana ang pinsan ko. Biglang kinalabit ako ng kapatid ko na lumalapit daw sa amin si Lola Ason. Napahinto na lamang kami sa pag-uusap dahil, ay nga, papalapit nga ito. Hinila naman ako ni Junjun at sumunod naman si Sia. Nagtaka ako kung bakit pero, sumunod ka na lang. Mamaya ko na lang sasabihin. Sabi ng pinsan ko na yon. Nang malampasan namin ng matanda, masama itong tumitig sa pinsan ko. Tiningnan din ito ng pinsan ko nang hindi inaalis ang paningin niya. Agad naman yumuko ang matanda at umalis nun. Nang malayo na kami sa matanda ay huminto kami sabay sabi ng pinsan ko na, alam kong iisipin mo na bastos ako kanina pero ayoko lang na lumapit ka sa matanda na yun. Pag natapik ka daw niya, tiyak target ka na niyan. Doon na bumalik sa isip ko yung eksena na tinapik ako ng matanda kanina. Baka naman kasi hindi totoo, baka kwento-kwento lang ganon. Sabi ko pat sa pinsan ko. Pero kinakabahan na ako nun. At yun nga, nakabili kami ng isdang tulingan. Saktong pang-ihaw para sa hapunan. Naglatag yung mga tito ko ng mahabang mesa para sabay-sabay kaming kakain. Ako naman at si Junjun nag-ihaw ng isda. Sa likod bahay kami nag-ihaw nung bandang 7:00 ng gabi. Maya-maya pa, bigla kaming nakarinig ng sumisitsit nun. Akala ko sila tito at tita lang o baka sila mama pero walang tao eh. May nagsitsit ulit pero doon nagmumula sa may palayan. Palayan kasing likuran ng bahay nila Lola. Hinayaan na lamang namin ito ng pinsan ko at tinapos na lamang namin ang pag-iihaw dahil yun na lang ang inaantay para makakain na. Habang kumakain kami, may humuni. Parang tik-tik. Bulong ito. Napakahina. Maya-maya nagsalita ang tito ko. Hapita ang asin sa lusong.
Ang ibig sabihin niya ay kunin umano ang asin nun. Pagkasabi ng tito ko ng ganon, may biglang nambato sa amin. Hindi namin alam kung saan nanggaling pero nagtawanan na lamang kami nang nagsabi si tito ng, "Baka napiko ng aswang." Pagkatapos namin kumain, nagsipahinga ang lahat. Nag-uusap-usap ulit. Samantalang ako naman ay sumasama na yung pakiramdam ko. Sumasakit ang ulo ko na parang susukan na ako. Napansin ako ng pinsan ko, Sir Seth. Tinanong kung okay lang ako gawa ng namumutla ako noon. Sinabi ko naman sa kanya na masakit ang ulo ko at talagang parang nasusukan na talaga ako noon. Hindi ko na maitago ang nararamdaman ko. Umalis saglit ang pinsan ko para puntahan si Mama. Agad naman akong pinunta ni Mama para tanungin ako. Nang walang ano-ano ay bigla akong napaluhod. Sumuka ako ng sumuka. Pinatayo ako ng pinsan ko at pinaupo. Tinanong ako ni Mama kung anong nangyari pero sinabi ko na nahihilo ako na parang hinahaluka yung lamang loob ko. Agad namang kumuha ng gamot si Lola pero wala itong epekto sa akin. Natataranta ng lahat dahil sa nangyayari noon. Maya-maya ay tinaas ni Lola ang damit ko at nilawayan niya ang kanyang daliri sabay sabing, "Usog-usog, balik sa nag-usog." Sabay pahid niya sa kalamnan ko. Medyo bumuti yung kalagayan ko noon pero naroon pa rin ang pagkakahilo. Pinainom ako ni Mama ng tubig pero hindi ko ito malunok. Kinabukasan pagising ko ay medyo masakit ang tiyan ko. Hindi ko alam kung bakit pero pag umiinom ako ng tubig ay mahapdi nun. Nilalagnat na rin ako. Tinawag ko si Mama pero si Lola ang lumapit. Pumunta umano ng palengke sila Mama para bubili ng uulamin nun. Nagtanong naman siya kung bakit daw ako nangihina at nang hawakan niya ako. Napabulalas siya. "Diyos ko po, Apo, nilalagnat ka. Kailan pa ito?" Tanong niya. "Pagkagising ko po mainit na po ako. Tapos yung tiyan ko po, Lola, masakit parang kilalmot sa loob." "Abay, kailangan mo nang may dala sa ospital. Baka ano na yan?" Agad niyang tinawag si Tito Ton para dalhin ako sa ospital. Tatawagan na lamang daw si Mama para bisuhan na nasa ospital ako noon. Nang nasa ospital na kami ay agad akong sinuri ng doktor. May mga test na ginawa. Nang dumating si Mama na nag-aalala, kinamusta niya ako. Ayos ng pakiramdam ko ng mga panahon na iyon. Pagbalik ng doktor ay sinabi nitong wala naman daw siyang nakitang problema. "Walang problema. Masakit ang tiyan, nilalagnat tapos wala." Sambit ni Lola. "Anong klaseng pag-check yan, Dok? Kung simpleng sakit di mo malaman." Wala nang naisagot ang doktor pero niresetahan niya ako ng gamot para sa lagnat ko. Umalis kami nang walang alam sa kung anong nararamdaman ko. Habang pauwi kami, nagsalita si Tito Ton na, "Baka hindi doktor ang kailangan ng pamangkin ko, baka albularyo." "Albularyo? Saan naman tayo maghanap ng albularyo, Ton?" Sagot ni Mama. "May alam ako. Sigurado akong malapit lang to sa Santo Rosario natin sa pupuntahan." Agad namang bumiyahe si Tito Ton para puntahan ang sinasabi niya manggagamot. Nakauwi naman kagad ito kasama ang albularyo. Naitago na lamang natin sa pangalang Mang Dado. Pagkadating nila ay agad niya akong hinawakan at napulsuhan. "Aba, inaswang ka, iho. Kumuha kayo ng palanggana, isang kandila at isang koponban." Agad-agad namang nila binigay ang hiningi ni Mang Dado. Tatawasin daw ako noon. Tahimik ang lahat habang si Mama ay nasa uluhan ko. Ramdam ko ang panginginig niya dahil sa nangyari sa akin noon. Sinimula ni Mang Dado ang pagtatawas. "Isang babae ang nag-aswang sa'yo, iho. Matandang babae." Nagtinginan sila. Nagtataka kung sinong matandang babae ang tinutukoy ng albularyo. "May lumapit ba sa iyong matanda?" Tanong sa akin ng manggagamot. "Sa pagkakaalala ko, si
Lola Ason lang naman ang lumapit sa akin kahapon. Tinapik niya nga po ako pagkaalis niya eh. Yun na ang sagot kung sino naman yang si Ason. Ibabalik natin ang sumpa na inilagay niya sa'yo. Bala kanyang aswakin iyo. Nakita ko sa mukha ni Lola Trining ang galit pero pinakalma ito ni Mang Dado. Siya naman ang bahala sa aswang. Ginamot ako ni Mang Dado. May pinainom sa akin na lana. Sabay orasyon. Pagkatapos noon ay nagsindi sila ng bunot ng niyog. Nilagyan ng kamangyan at kumupit sila ng konting buhok sa akin. Sabay lagay niya sa umuusok na bunot noon. Nang mag-aamoy na ito ay agad siyang umikot sa bahay ng 7 beses sabay sabing, "Dito muna ako hanggang sa gumabi. Sigurado ako na mamaya ay pupunta dito yung aswang para kunin niyang apo niyo." Nagpasalamat naman si Mama dito sa manggagamot na ito. "Sige, Dado, dumito ka muna at kami na ang bahala sa lahat ng kakailanganin mo," sabi ni Lola. Mga 6:00 ng gabi nang nagsaboy ng asin si Mang Dado sa labas ng bahay, pati bubungan, para proteksyon. Habang ako'y nakahiga lamang at medyo humupa ang lagnat ko. Pero yung sakit ng tiyan ko ay hindi pa nawawala. Dahil daw sa hindi pa binabawi ng aswang yung sumpa niya. Ramdam na daw ng aswang yung paggamot sa akin kaya siguro si Mang Dado na ang pupunta sa aswang sa gabi din na yon. Nagabunan na ang lahat. Mga bandang 9:00 o 10:00 ng gabi, nang biglang may kalabog sa itaas ng bubungan. May konting yapak at huminto ito kung saan ako banda nakaupo nun. "Sabi ko na, di ba pupunta yan dito dahil alam niyang palpak ang plano niya? Magsindi kayo ng goma o gulong. Sunugin niyo hanggang sa mag-amoy dahil lalabas ako at haharapin ko yung aswang na yan." Agad namang nagsindi si Tito John at Junjun. Samantalang ang iba ay nagsiupuan sa gilid ko at hawak-hawak ako ni Mama. Lumabas si Mang Dado sabay sigaw na, "Hay! Bumaba ka riyan! Alam kong naririyan ka sa itaas. Ramdam na ramdam kita at ang amoy mong dumi ng manok na may lana. Kung hindi aakyatin kita diyang animal ka." Maya-maya ay biglang may tumalon sa ibaba galing sa itaas nun. Ayon sa salaysay ni Mang Dado ay maitim daw ito na nilalang. Mahaba ang buhok at namumula ang mga mata. Naglalaway, walang saplot. "Pakialamero kang albularyo ka." "Bakit? Sa tingin mo magtatagumpay ka sa balak mo?" "Kung ako sa'yo, bawiin mo na yung sumpa mo kung ayaw mong hindi ka naabutan ng araw." "Mapapatay mo lang ako bago mawala ang sumpa na nilagay ko sa apo ni Trining." Sabay halakak nito sa garagan na boses doon. Maya-maya ay sumugod ang nilalang na ito kay Mang Dado. Nagharap ang dalawa. Parehong ayaw magpatalo sa lakas at liksi nun. "Hayop ka, Ason! Kilala na kita! Ngayon mo subukan yung tapang mo!" Maya-maya'y napahinto ang nilalang. Galit itong tumitig kay Mang Dado. Nagtaka ang nilalang kung paano siya kilala ni Mang Dado nun. "Ano, Ason? Nagtaka ka ba kung bakit kilala kita? Kilala kita dahil sa amoy mo at presensya mo. Ikaw yung aswang na pumatay sa panganay ko habang nasa sinapupunan pa ng asawa ko. Ngayon na nagkaharap tayo, ikaw naman ang papatayin ko." Tumakbo si Mang Dado papunta sa direksyon ng aswang sabay hugot ng buntot pagi nun. Hinampas niya ito pero mabilis na nakaiwas yon. "Mabutit na alala mo ako ha. Sarap ng anak mo, Dado. Hamakin mo, magharap tayo sa ganitong sitwasyon. Sa tingin mo ba'y mapapatay mo ako ng basta-basta? Isa kang hangal, Dado." Sinugod niya si Mang Dado pero nakaiwas sa manggagamot. Sa sumunod na sugod niya ay naabot ito ng hampas ni Mang Dado. Tinamaan ito sa may tagiliran. Napaangil ito na malakas nun. "Ano, Ason? Kaya mo pa ba? Isa sa atin na matitirang buhay at ako lang yon." Nang susugod na ulit ang nilalang ay sinabuyan ito ni Mang Dado ng suka na may binabad na asin. Lumupasay ito sa sakit. Napaangil na malakas. Sinamantala naman ni Mang Dado. Sinaksak nito sa bandang puso at sabay sabing,
Hustisya yan para sa anak ko. Bumalik ka sa impyernong pinanggalingan mo. Hinugot ni Mang Dado ang punyal. Nang hindi na ito gumalaw ay binuhusan niya ito ng gas at sinindihan. Nagliyab ang katawan ng nilalang. Wala nang aswa ang gagambala sa baryo na to. Nagkwento si Mang Dado sa nakaraan niya. Pumunta pala ng barangay nila Lola ang asawa ni Mang Dado para sa fiesta. At doon naman nagsimula ang lahat. Nakuha ng nilalang yung anak niya ng gabing pauwi siya galing sa barangay nila Lola. Nakakalungkot man pero masaya ako dahil nakuha ko ng hustisya para sa anak ko at para sa ibang biktima. Kinaumagahan, binigyan ako ni Mang Dado ng proteksyon na hanggang ngayon ay nandito pa rin sa akin. Bali-balita din ang araw na yon na nawawala si Lola Ason. Alam ng pamilya ko ang nangyari. Hinanap umano nila yung matanda pero wala na talaga. Naging okay na rin ako noon at nagtagal pa kami ng ilang araw doon sa lugar bago umuwi sa amin.